Isang maganda at maaliwalas na umaga po sa lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay Juan Capistrano, pari. Patron siya ng mga hukbo, pari at abogadong katoliko. Isama po natin sa ating mga dalangin ang ating mga sundalo, pari at mga abogadong katoliko sa kanilang mga misyon para sa pagpapanatili ng kapayapaan at katarungan ng mundo. Sa banal na pagdiriwang na ito, masasaksihan po natin ang rito ng pagtatalaga kay Reverendo Padre Alexander V. N. Haines bilang ika-10 kura paroko ng ating dambana at parokya ng Inang Santisima ng Kaliwanagan dito po sa bayan ng Cainta. Ang ating pagdiriwang ay pamumunuan ng ating lubhang kagalang-galang Ruperto Cruz Santos, DD, Obispo ng Antipolo, kasama po ang mga bisitang pari. Magsitayo po ang lahat at sabay-sabay nating awitan ang Panginoon.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At magsiupo po ang lahat. Ngayon po ay ating pakinggan ang pagbasa ng liham ng pagtatalaga o appointment sa ating bagong kura paroko. Roman Catholic Bishop of Antipolo Incorporated, Obispado de Antipolo. Appointment. To our beloved in Christ, Reverend Father Alexander V. N. Haines. To you, dear Father, whose standing, doctrine, prudence, and other qualities we judge to be sufficient for the right care of souls, we hereby extend this appointment as parish priest and rector of the Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Light, Cainta, Rizal, giving you all the faculties, rights, and privileges which by canon law, diocesan statutes, and approved customs are declared inherent to your office, whether in spiritual or temporal matters. We require you to make the profession of faith before me, or to the Vicar General, or to the Vicar Foreign of Our Lady of Light, whom we also commission to install you. This appointment shall take effect on June 3, 2025, and will be valid until my revocation. Given at the Obispado de Antipolo, Diocesan Curia Regina Pacis Center, Daang Bacal Road, Barangay de la Paz, Antipolo City, this 17th day of April 2025, Monday, Thursday. Enlarge the place of your tent, Isaiah 54, verse 2. Signed, Most Reverend Ruperto C. Santos Didi, Bishop of Antipolo. Attested by Reverend Father Alejandro L. Pestaño, DMD, Chancellor. Palakpakan po natin si Reverendo Padre Alexander V. N. Haines bilang ikasampung kura paroko ng ating dambana at parokya ng Inang Santisima ng Kaliwanagan. Pakikinggan po natin ngayon ang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya. Habiling ko sa iyo, minamahal kong kapatid na bilang kura paroko, maging mapagmahal kang ama, mapagkalingang pastol at mabuting guro sa iyong pamayanan upang maakim sila kay Kristo na siyang lakas sa sigla mo, sa lahat ng tungkuling gagampanan mo. Sa harap ng bayan ng Diyos, ngayon bigkasin mo ang pagpapayag ng pananampalataya. Ako si Reverendo Padre Alexander Villamor N. Haines ay sumasampalataya at nagpapahayag ng may matibay na pananalig sa lahat ng tinataglay na tanda ng pananampalataya, na sumasampalataya ako sa iisang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa iisang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanaog sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit dahil sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing.
Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siya muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng propeta. Sumasampalataya ako sa iisang simbahang katolika at apostolika. Gayon din sa isang binyag, sa ikapagpapatawad ng kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Matibay ko rin tinatanggap at niyayakap sa diwang ipinahayag ng simbahan ang lahat ng itinakda ng simbahan sa isang formal na pinagtibay at inilahad ng kapangyarihan nitong magturo alinsunod sa aral ng pananampalataya at moralidad, lalo na ang mga bagay na may kaugnayan sa misteryo ng banal na simbahan ni Kristo, ang mga sakramento nito, ang pagdiriwang ng misa at ang kataas-taasang kapangyarihan ng Santo Papa sa Roma. Ipinangangako ko ito bilang aking sumpa. Tulungan nawa ako ng Diyos at ng banal na Ebanghelyong itong hawak ng aking mga kamay. Mahal na kapatid, sa harap ng bayang pinagkakatiwala sa iyo, ulitin mo ang pangakong binigkas mo sa iyong ordinasyon. Nangangako ka ba na sa tulong ng Espiritu Santo ay gaganapin mo mabuti yung tungkulin bilang kapanalig at kasama ng obispo sa pangangalaga sa kawan ng Panginoon? Opo, nangangako ako. Taos puso ka bang naninindigan na idarao sa mga misteryo ni Kristo ng tapat at taimtim ayon sa diwa ng Santa Iglesia sa kalarangan ng Diyos at sa kapagiging banal ng Kristiyano? Opo, nangangako ako. Ipinangangako bang gaganapin ang karapat-dapat ang buong tunong ang pagpapayag ng Ebanghelyo at ang pagpapaliwanag ng panampalatayang Katoliko? Opo, nangangako ako. Handa bang iyong kalooban niyan ay iyong sali araw-araw kay Kristo, ang dakilang pari na naghandog ng kanyang sarili, pakundangan sa ating lahat bilang isang ganap na hain sa Diyos Ama? At talaga bang ilalaan mo ang iyong sarili sa Diyos sa kaliligtas ng mga kaluluwa? Opo, nangangako ako. Ikaw ba ay nangangako magiging magalang at masunurin sa akin at sa akin magiging kahalili? Opo, nangangako ako sa tulong ng Diyos. Naway bigyan katuparan ng Diyos sa mabuting gawain pinasimulan niya sa iyo. Ang pag-aabot ng susi ng tabernakulo at ang pag-uupo sa bagong kura paroko.
Bilang bagong kora paroko at rektor ng parokya at dambanang ito, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang susi ng tabernakulo o hindi na malugar para sa pagdilong ng binyag at kumpisal. Ikaw na ay maging tapat na lingkod at katiwala na mga mister ni Kristo. Sa iyong paglilingkod bilang pari, ang bayan ng Diyos ay sisilang muli sa tubig ng binyag, palalaguin ang tinapay ng buhay at salita ng Diyos, papanabaguhin ng mga sakramento at akayin sa pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Magsitayo po. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Aming makapang ipagkaloob mo ang iyong anak ay magkamit ng paglingap ng mahal na Birheng Maria, ang inang Santisima ng Kaliwanagan, at pakundangan sa kanya ay mahango ang tanan sa lahat ng masama at maging dapat sumapit sa ligayang walang maliw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, nagsasarita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at kasamaang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katwiran sa ikapagiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalaya na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo'y kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang umasa sa Panginoon tuwing na mapalad ang umasa sa Panginoon tuwing na. Mapalad ang mga taong hindi naakit niyong masasama upang sundan niyang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng pon siyang binubulay sa gabi at araw. Mapalad ang asa sa
Katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing patisan, sariwang dahon laging namumunga sa kapanahunan, at anumang gawin ay nakatitiyak, ang namumunga na magtatagumpay. Ngunit ibang-ibang masamang tao, ipa ang kawangis. Siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay napapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwing na. Tanay aking tatalikdan upang si Kristo'y makamtan bilang tanging pakinabang. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y mapagningas na ito. May isang binyag pa na dapat akong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao ay isang sambahayan ay magbabahagi, 3 laban sa 2
at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Ang ating minamahal at kapatid ko sa pagkapari, Desisano at Rehoso, naglilingkod sa ating diocese ng Antipolo. Ang ating itinalagang rektor at parish priest, Father Alexander, ang ating butihing Vicar Foreign, Father Rock, ang katuwang na pari, Father Jomar, ang ating Parish Finance Council, ang ating Parish Pastoral Council, ang teaching and non-teaching personnel ng ating Cainta Catholic College, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Father Alexander, congratulations at best wishes. Mga kapatid, sabihin po natin sa kanya, Happy birthday, Father Sandy. Happy birthday, Father Sandy! Tita! Siya ay 58 years old na bukas. At sabihin din po uli natin, mga minamahal kong mga kapatid, Happy anniversary, Father Sandy. Happy anniversary, Father Sandy! Siya ay 38 ng pari, kaya ang ating pagdiriwang ay 3-in-1. Mga kapatid, maraming pong salamat. Purihin po natin ang Panginoong Diyos. Tatlong paalala ang nais kong pagnalayan natin ngayon sa pagdiriwang natin ng pagtatalaga sa ating mahal na pari bilang kura paroko at rektor. At rin ang ating babaunin, ating gagawin at sasabuhay sapagkat tayo rin ay may ganyang tungkulin tulad ni Father Sandy. Ang aking tatlong paalala ay higit na patungkol kay Father Rector, Father Sandy, subalit masasalamin din natin ang ating tungkol at layunin mula sa Diyos. Ano po ang tatlong paalala na ito? Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Maging matapat ka sa iyong sinumpaan, sa iyong ordinasyon. Ayusin mo ang iyong simbahan. Ama, alaga, matapat, ayusin. Ang kura paroko ay ama ng sambayanan. Kaya naman ang tawag natin sa kanya ay Father, Ama. At ang ama ay may tungkuling mangalaga sa mag-anak, maging matapat sa minamahal at ayusin ang bahay at buhay nila. At sa iyo, Father Sandy, ang unang paalala ko sa iyo ay alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Bakit po? Kapag tayo ay higit na malusog at malakas, tayo higit na makapaglilingkod sa kanila sa ating kawan. Pinangangalagaan natin ang ating sarili upang higit tayo makapagbibigay ng ating panahon, ng ating kakayahan, ng ating kagalingan para sa kanila. Ang pangangalaga ng sarili ay pag-iwas sa mga bagay at bisyo na magdudulot ng karamdaman at perwisyo sa ating buhay. Ang pangangalaga ay pagsunod sa mga payo na mga manggagamot at nakakataas sa atin. Kaya naman,
Pangalagaan natin ang ating katawan sa pagkain ng tamang pagkain at sa pamagitan ng kaya-ayang pamimahinga. Pangalagaan natin ang ating isipan sa pamagitan ng karapat-dapat na babasahin at panoorin. Pangalagaan natin ang ating kaluluwa sa pamagitan ng pananalangin, pag-aayuno, at sa pagtupad sa mga utos ng Diyos. Mga kapatid, alagaan po natin si Father Sandy at ang pangangalaga sa kanya ay pagtulong sa kanya sa kanyang gawaing pastoral sa pag-aasikaso sa kanya sa kanyang mga pangailangan sa parokya at sa pananalangin sa kanya upang hindi siya maligaw ng landas. Siya po ay inyong alagaan, hindi po angkinin, hindi po sosolohin. Siya po ay para sa Diyos at para sa bayan ng Diyos, para sa ating diocese ng Antipolo. Hindi po para sa isang grupo o sa isang pamilya. Opo, sa inyong alagaan, asikasuhin at alalayan. Sa sulat ni San Juan na 3, third letter ni St. John, siya ay nag-aanyaya at nagpapaalala sa atin, I hope you are prospering in every respect and are in good health, just as your soul is prospering. Second letter of St. John, chapter 2, verse 1 and following. Alagaan po natin si Father Sandy, alagaan po natin ang bawat isa, alagaan po natin bilang Ama ang ating minamahal at nagmamahal sa atin. Amen po ba? Ikalawa, maging matapat ka sa iyong sinumpaan nung ikaw ay tunan, kayo ay ama. Ang sinumang namumuno, namamahala ay ama. Meron kang sinumpaan, meron tayong sinumpaan. Nung tayo ay bininyagan at tayo nangako sa binyag na ating inuulit tuwing Easter Sunday at tuwing sakramento ng kumpil. Ikaw ay nag-asawa at ikay sumumpa sa kanila. Ikaw ay nahalal, hinirang, ibinoto at ikay nanumpa sa Biblia. Nakapasa tayo sa board o sa bar at ay sumumpa, tayo ay nangako, tayo ay nararapat lamang, ikaw at ako ay maging tapat. Maging tapat ka sa iyong sinumpaan sa ordinasyon. Ang katapatan natin ay ating ipinangangako sa pagkapari ay nagpapahayag ng ating pag-aari ng sarili, ng ating buong buhay, pagkatao sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ibinibigay natin ng buo, kompleto, hindi 30%, ang ating panahon, kakayahan at kayamanan para sa Diyos. Balikan natin. Sa ating vow of poverty, itinuturing natin ng ating kayamanan at yaman ay ang Diyos lamang. Tayo ay higit na nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan at sa Kanyang kagandahang loob. We trust in His power and His providence. Ang ating iniisip ay hindi upang magkaroon, bakos paano ako makapaglilingkod, hindi upang makaipon para sa kinabukasan, bagos paano higit ako makapag-aalay ng sarili sa bayan ng Diyos. Hindi upang makakuha, bagos paano ako makapagbibigay. Sa ating sinumpaan sa vow of obedience, itinuturing natin ang kalooban at pamamaraan ng Diyos ang dapat maghari at manguna sa ating buhay. Inuuna natin ang Diyos at hindi ang ating sarili. Hindi ang personal na kagustuhan ang namamayani sa atin,
kundi ang kapakanan ng parokya, ang kagalingan ng Diocese ng Antipolo, ang patayan ng ating pagsunod at pagtupad ng tungkulin ay pasakadakilaan ng Diyos at hindi sa kaginawahan ng ating katawan. Sa pamagitan ng ating vow of obedience na yung inulit ngayon, tayo nakikisa sa misyon ng simbahan at sa pananaw ng Diocese ng Antipolo. Tayo ay nagpapakasakop sa nakakataas sa atin at tumutupad sa inaatang sa ating balikat. Ang pagsunod ay pagtupad sa vision and mission ng ating diocese. At dahil dito, wala tayong personal na agenda, walang personal na interest, at walang personal na ambition. Ang ating iniisip ay gagawin ay ang kabutihan at kagandahan ng sambayanan. Ipinapahayag sa atin ni Jesus, I do not seek my own will, but the will of the one who sent me. John chapter 5 verse 20. Ang ating sinumpaan na vow of celibacy. Ibinibigay natin ang ating buong sarili at buhay sa Diyos lamang. Wala tayong pinipili o tinatangi. Hindi hati ang ating puso at panahon. Ang ating pagtatalaga ng sarili sa Diyos ay tapat, tunay at wagas. Wala tayong nililihim o itinatago sa Kanya. Tayo ay buong buo na para sa Diyos at sa Kanyang bayan. Sa pamagitan ng ating vow of celibacy, tayo ay higit na malaya na ibigay natin ang ating panahon at paglilingkod sa Diyos. Tayo ay para sa lahat, hindi sa isang tao, hindi sa isang grupo, o sa isang pamilya. Sa pamagitan ng ating vow of celibacy, wala tayong paborito. Wala tayong alaga at alalay. At ala rin tayong alipin. Walang nakakatali sa atin. Walang nakapagkokontrol sa atin. No attachment. No one can dictate nor distract us nor disturb us from being dedicated and devoted to God's work and for His people. Sabi nga ni San Pablo sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, consequently, it is necessary that we renounce the things of the world in order to have the only care for the things of the Lord. Only for the things of the Lord. Mga kapatid, tandaan po natin, walang pari na pabigat sa kanyang kawan. Walang pari na pahirap sa kanyang bayan ng Diyos. At wala rin pari na pasuway sa misyon at tungkulin ng simbahan. Ikatlo, ayusin natin ang ating simbahan. Para sa akin, dalawa ang ibig sabihin nito ng simbahan. Una, ang simbahan ay bayan ng Diyos. Ang simbahan ay ikaw at ako. Tayo ang bumubo ng Santa Iglesia ng Inang Simbahan. Ang pagsasaayos dito ay nangahulugan. Everything and everyone is in his or her proper and right order. Ang lahat, bagay o tao ay nararapat na sa tama at totoo at tunay na kalagayan at katayuan. Ano ang ating tamang katayuan? Na tayo ay mga anak ng Diyos na kapagmana ng langit. At sa pagsasaayos na ito ay makakabalik tayo sa Ama at siya'y makakapiling natin doon sa langit. Kaya naman, Father Sandy, ituro mo sa kanila ang Diyos. Dalhin mo sila at ilapit mo sila sa Diyos upang makilala ang Diyos, hindi tayo.
upang mahalin ng Diyos, hindi tayo. Asal ang pagmamahal sa Diyos, makapaglingkod sa simbahan at hindi sa atin. Yan ang pagsasayos ng simbahan, ikaw at ako. Pangalawa, ang simbahan ay ang physical structure o physical organization ng ating parokya, ng ating dambana. Marahil, baka meron pa tayong dapat idagdag, palakihin, pagandahin sa ating simbahan. Ipagpatuloy natin na ito ay malinis at maayos. Marahil, meron ka pang dapat puntahan, isama o tanggapin sa ating dambana, sa ating parokya. Marahil baka meron pa tayong dapat anyayahan, lapitan, kausapin upang makasama natin sa pangasiwa ng ating parokya. Baka may umalis, baka may lumayo, baka may nagtampo. Ito ngayon ang pagsasayos na tayo nang unang pumunta, na una tayong kumausap at lumapit at balik natin sila sa ating kapisanan, sa ating samahan dito sa ating parokya. Kaya naman mga kapatid, tulungan po ninyo at makiisa kay Father Santi, siya'y Ama. Sa makatwid, tayo'y anak. Ano ang ginagawa ng anak? Nakikinig at sumusunod. Ano ang ginagawa ng anak? Nakikinig at gumagalang. Ano ang ginagawa ng anak sa ama at sa ina? Nakikinig at nakikiisa. Yan ang pagiging anak ng Diyos. Nakikinig, hindi lamang nakikinig. Mga kapatid, sumusunod, gumagalang at nakikipagkaisa. Dito sa parokya, dito sa dambana, masasabi natin tayo pinagpala, napaganda, napakalaki. At tayo ay kakambal ng Papal Basilica of Santa Maria Maggiore. Malaking karangalan. Pero tandaan mo, ito ay ating pananagutan na tuloy-tuloy ang ating pagsasayos sa simbahan. Ikaw at ako at ito. Amen po ba? Mga kapatid, nais kong tapusin ang ating pagnilay-nilay sa pamagitan ng isang tunay na pangyayari sa isang parokya sa ibang bansa. Meron 2 turista ang nakarating sa isang malayong simbahan. Sila ay pumasok sa loob ng simbahan. Nawi ka nung isa sa kanyang kasama. Ano bang simbahang ito? Maliit na at madilim pa at malamig pa. Sino ang magtitiyaga na pumunta rito? Isang naglilinis sa loob ng simbahan ang nakarinig sa sinabi ng turista. Siya'y tumugon. Sinabi niya, may mababang loob, may pangunawa at may pagtanggap. Kahit na ang simbahang ito ay maliit at madilim at tunay na malamig, ang amin namang pare ay banal at mabuti. Ang amin namang pare ay banal at mabuti. Ang paring tinutukoy ay walang iba kundi si Saint John Maria Vianney at ang simbahan ay ang Ars sa Pransya. Masarap isipin at totoong ating pagnilayan at tanggapin. Mas maganda ang ating simbahan. Mas malaki, mas maliwanag talagang pinagpala ng mahal na kaliwanagan. Mga kapatid, hindi po ba na kung saan sa lahat ang pupunta at dumaraan, sila'y babalik at ating marinig ang kalang sasabihin o kalang ipagmamalaki. Malaki, magandang simbahan, banal na pari at mabubuting mananampalataya ng kainta. Mga kapatid, napakasarap pangarapin at ating marinig
magandang simbahan, banal na pari, mabuting manampalataya ng bayan ng Cainta. Kaya ang aming paalala ay maging ama. Alagaan niyong mabuti ang iyong sarili, ang iyong pari at ang iyong parokya at pamilya. Maging matapat ka sa iyong sinumpaan nung kayo bininyagan, ikinasal at inordinan. Ayusin ninyo ang ating buhay, inyong buhay. Ayusin ang simbahan, Ama. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Idalangin natin sa Diyos na mapagmahal nating Ama, na sa pagsunod natin sa halimbawa at liwanag ng ating mahal na Ina, sa tuwina ay mabuksan ang ating mga mata, isip, puso at kaluluwa, upang maisakatuparan natin ang kanyang kalooban. Sa bawat panalangin, hilingin natin, Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming Ina. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Kaysa ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan, nawa ang ating mga leader ng simbahan, ang ating mahal na Santo Papa, mga obispo, mga pare, diakono, at relihiyoso at relihiyosa, manalig sila sa dalang liwanag ni Maria, na siya rin nagdadala ng liwanag ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Kaysa ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan, naway ang ating opisyal na gobyerno, makita nila ang liwanag sa kanilang tungkulin, matulungan nila ang mga nasa laylayan at ating mga mahirap na kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Kaysa ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan, naway ang mga mananampalataya at mga manggagawa ng simbahan mula sa ating parokya. Tulungan at gabayan mo sila na tahakin ang buhay kabanalan at kung paano maging mabuting ehemplo sa iba. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Kaysa ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan, naway gabayan ang ating bagong rekto at kura paroko, Reverendo Padre Alexander V. Enhaines, sa pagiging mabuting pastol para sa sambayanan at sa ating parokya. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Kaysa ng ating Inang Santisima ng Kaliwanagan, naway ang ating mga mahal sa buhay na yumao, matanggap nila ang liwanag ni Maria na siyang magbibigay daan tungo sa liwanag ni Kristo sa kaharian ng Diyos sa langit. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. Sa ilang sandali ng ating katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pangsariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, baguhin mo kami upang katulad ni Maria, aming ina. O Diyos, ipagkaloob mo na kami tulad ni Maria, Inang Santisima ng Kaliwanagan,
Naakayin sila mula sa kadiliman tungo sa kanyang anak, sapagkat siya ang liwanag na nagpakita sa buong sanlibutan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lingapin mo ang mga alay at panalangin. Ngayong ang mahal na ina ng Diyos ay ginugunita, upang maging kalugod-lugod sa iyo ang mga ito at magdulot sa amin ng tulong at kapatawaran mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita namin ang mahal na Birheng Maria, ang inang santisima ng kaliwanagan. Bukod mong pinagpala sa babaing lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, dapat kang purihin ng tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesu Kristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat
sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan, samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan. Kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahain ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, kaysa ni San Jose, ang kanyang kanisinisang esposo, kaysa ng mga apostol, mga martir, at kaysa ng lahat ng mga banal na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo po sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ang aming Obispo Ruperto, ng tanang mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang mauwain, kumkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawan patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami umaasang makakarating sa iyong piling, sama-samang magtatamasa ng iyong kaniningang walang maliw, sapagkat aming masilayan ang iyong kagandahan sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kaputihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Sa langit ka,
gayahan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami maitulog sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Agnus Dei Victoris, peccata Narito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng kasalanan ng mundo. Mapalad tayong inaanyayahang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga tumanggap sa banal na pakikinabang, ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, ang Inang Santisima ng Kaliwanagan, ay maging dapat nawang magkamit ng iyong kaloob na pagtubos sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat at ating pakinggan ang pasasalamat mula po sa ating bagong kura paroko, si Reverendo Padre Sandy V. N. Hines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po. Purihin natin ang Panginoon. Nais ko pong ipaabot ang ating pasasalamat unang-una sa ating mahal na obispo, Bishop Ruperto C. Santos, sa pamumuno ng ating sa pagtatalaga sa akin, ng pamumuno sa pagtatalaga sa akin at sa pagtitiwala po sa mga responsibilidad na inibigay niyo po sa akin. Maraming salamat po, Bishop. Maraming salamat po sa aking mga kapatid na pari. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid na pari. Silang mga uma-assiste sa atin dito sa ating parokya at mga kamandalakbay sa ating diocese. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga katuwang sa gawain dito sa ating parokya, sa pamumuno po ng ating minamahal na Parish Pastoral Council President na si Ate Ruby. Palakpakan po natin si Ate Ruby. Lahat po ng mga tumulong sa gawaing ito ng aking pagtatalaga, sa lahat ng kabilang sa ministry sa worship ministry, sa pamumuno po ni Ate Maris. Palaksakan po natin si Ate Maris. So lahat po, no, ang ating koro, ang ating mga Eucharistic ministers, ang ating mga greeters, ang Ministry of Lectors, ang Sacred Music Ministry, ang ating Ministry of Altar Servers, at meron pa ba ako nalimutan? Ang ating Mother Butler Guild, ayan. Lectors, at ang ating membro ng Media Ministry, ang ating SOCOM, ayan. Pamuno ni Ate Liza. We welcome sa ating parokya ang mga bisita natin mula sa iba't ibang bayan. Sige, tatayo po ang lahat ng mga taga-ibang bayan, ng mga pinanggalingan kong parokya at aking mga kababayan. Sige, tayo po mga bisita natin, mga bisita from... Yan. Maraming salamat po sa pagdalo. Hindi ko na iisa-isahin, napakadami natin. No, thank you very much. Yan. Wala po akong pamilya, maliban sa aking kapatid. The rest are abroad. Nandun po sa likod. Ayun, Aris, tayo. Ayan, kapatid ko po. Ayan. Ayan. Ang mga kasama ko po sa Diocesan Curia, sa Finance Department, si Sister Cora at saka si Sister Day. Asan po ba si Sister Cora at si Sister Day? Sister Cora? Ayun, nasa likod. At si Sister Rosario. At ang kasama ko po sa Ministry on Social Action, Human Development and Caritas, tayo po ang ating mga kasama sa gawain ng social action sa ating diocese. Yan. Maraming salamat po. Nandito rin po ang ilang representante ng Council of the Laity. Tayo po ang ating mga members ng Council of the Laity, ang ilang mga Parish Pastoral Council President ng ilang mga parokya. Maraming salamat po. Ate Ruby. At lahat po na nagtulong-tulong, kasama po ang Cofradia na nag-ayos po ng ating traffic. Siyempre, lahat po ng mga nagtulong-tulong. Pagkatapos po ng misa,
binilang ko po kayo kasya po tayo. No, first floor, second floor, at fourth floor, at third floor, o lahat ng floors. Okay. So, kasya po tayong lahat. Sana makaupo kayong lahat. Kasya po tayo. Bilang po kayo, bawat isa. So, lahat po kayo ay inaanyayahan sa isang salo-salo dito po sa ating Formation Center. Muli, maraming salamat po sa inyo pong lahat. Si Reverend Alvin. Si Reverend pala. Saan na si Reverend? Maraming salamat, Reverend. At ang tumulong sa ating liturhiya, si Father Mike Balatbat. Okay. Muli, maraming salamat po. Ngayon po ang aking anniversary. 28th anniversary. I was ordained a day before my 10th birthday. So, 38 pa lang ako. So, tomorrow, I will celebrate my 58th birthday. 2 taon na lang, senior citizen na. Halata ba? Okay. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga taga-Kainta, mabuhay po kayo. Awitan po natin ang mahal na ina. Nuestra Señora de la Lumen, dinarangal ka ng iyong bayan, ang kainta mong minamahal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po ang ulo sa pagpapaspas. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Ngayon at magpasawalang hanggan. Sa pangalan ng Panginoon tayo tinutulungan. Siya ang may gawa ng langit at sanlibutan. Pagpalagan ng makapangyarihang Diyos, Sama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan upang ang Panginoong Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.